Totoo ang lalaki at ang aso niyang hahanap ng gamot sa isang sakit na umubo sa halos lahat ng tao sa buong mundo. Hanggang ngayon kahit ilang beses ko na itong napanood, grabe pa rin yung iyak ko sa sina to. I-watch ko nga tong I Am Legend itong isang gabi kasi nga nasa top 10 nga ito ng Netflix and nagulat ako na yung original ending yung ginamit nila. Sa mga hindi nakakaalam at ngayon nga lang to napanood sa Netflix, merong alternate ending itong I Am Legend na mapapanood nyo nga online na para sa akin, mas maganda yung alternate ending kumpara nga doon sa nasa Netflix. Yung ginamit kasing ending sa Netflix, ayun yung ginamit na ending na pinalabas nga sa mga sinehan at yung alternate ending, ayun nga yung nakasurvive itong si Will Smith. Feeling ko even though alternate ending yon moving forward, ayun na yung gagamitin nila kasi posibleng ang magkaroon ng part 2 itong I Am Legend na pinagbibidahan daw ni Will Smith ulit and ni Michael B. Jordan. So kung matutuloy yon, panoorin nyo nga muna yung alternate ending para hindi nga kayo magtaka kung paano nakasurvive si Will Smith, meron na siyang binatong granada eh. So yun, bago ko muna i-discuss kung bakit mas gusto ko yung alternate ending, pag-usapan muna natin yung buong movie. Kung iisipin, mas malapit sa mga vampira yung mga infected dito kaysa sa mga zombies. Takot sila sa araw, nakakapag-isip naman sila ng maayos, and parang hindi naman sila nangangain ng tao eh. What's iconic pa from this film is yung post-apocalyptic look nga ng buong city na ganito yung gusto kong look ng mga post-apocalyptic movies eh. Guloin makalat na city, madedilema at nakakatakot na mga buildings, nakatumbang mga sasakyan, tapos unti-unti na nga nababalot ng kagubatan yung buong city and yung bawat structures nga doon. Siyempre ang tumatak din talaga sa akin dito, yung nangyari sa aso niya na sana nga may alternate ending na nabuhay yung aso eh. What makes this film unique pa is yung mga infected nga nila na hindi lang sila basta-bastang kalaban dito nga sa movie. Ang movie, tinatrato nga lang ni Neville bilang mga hayop yung mga infected, na wala nga silang mga alam, na wala daw silang humanity, pero sa dulo, malalaman nating meron pala and you could even say na matatalino rin talaga sila eh. O nagsimula ito sa isang virus, dating normal nga itong mga taong ito, pero again, nag-evolve sila to something different na may ibang kakayahan, pero capable pa nga rin silang mag-isip. Isipin or titignan mo nga sa ibang perspective, si Neville talaga dito yung tunay na halimaw or monster para nga doon sa mga infected eh. Kasi kung titignan mo, ang dami nga niyang tinegi ng mga infected or zombies para nga makagawa ng gamot, pero sa dulo, marirealize nga niya and natin nga din bilang audience na they don't want to be healed kasi nga, masaya na yung mga infected sa kung sino na nga sila ngayon eh. O yan din talaga yung dahilan ko kung bakit sinasabi kong mas maganda rin talaga yung alternate ending kaysa doon sa original ending. Kasi alam mo yan, sa original ending walang maayos na closure, hindi satisfying given yung mga details na pinapakita nga nila doon sa story, and for me, even though nakagawa nga ng cure itong si Neville, hindi naman siya maayos na ender and closure for his character given all ng lahat ng pinagdaanan niya. Kasi at least doon sa alternate ending, we got a glimpse na merong ang pagkakaparehas itong si Neville at yung mga infected. Kasi nga diba sa alternate ending, nagsorry nga itong si Neville and binigay nga niya yung babaeng zombie doon sa boyfriend nito. Tapos, nilubayan din siya ng mga infected and sumama nga si Neville doon sa babae and bata papunta nga doon sa colony. Diba, it's a much better ending kasi in that scene, nung nagsasorry nga itong si Neville, na-realize nga ni Neville na he was wrong all this time and na-realize nga niya yung galit ng mga infected given yung pinaggagawa niya sa mga katulad nila eh. Naman sa mga infected, na-realize nga nilang kayang magpakita nga ng emotion itong ni Neville na isang ang tao and naramdaman nga niya yung sincerity sa pagsasorry nito na akala din siguro ng mga infected na buong buhay din nila na isang halimaw nga lang itong si Neville since marami na nga siyang dinukot at tinegi sa mga kasama nga nila. Kumbaga yung legend ng monster sa perspective nga ng mga infected, ayun, ay si Will Smith nga dito since alam mo yun, para siyang serial killer basically sa perspective nila eh. Ironically nga kung iisipin doon sa alternate ending, mas nagpakita pa nga ng awa yung mga infected kay Neville kasi nga, pinakawalan din nila siya and even though tinitreat nga sila ni Neville bilang monsters, pinatunayan nga nila kay Neville na kaya nilang mag-isip and magbigay nga ng mercy. It's a good ending din talaga para kay Neville kasi nga at least nagkaroon nga siya ng closure doon sa mga infected, nakapag-let go nga siya doon sa idea niya ng pagliligtas and also yung disappointment niya sa sarili niya nung nawala sa kanya yung mag-ina niya. Kasi nga sa sobrang obsessed niya na maligtas nga yung lahat ng tao, nawala sa kanya yung pamilya niya at halos lahat ng tao na gusto nga niyang iligtas. Dulo, na-realize nga niya na kailangan talaga niyang mag-let go, na he can't save everyone, and now, he's choosing to save these people that he can around him para
hindi na nga maulit yung nangyari nga sa kanya before. I mean, gets ko pa rin naman why they chose yung ending na nategi nga itong si Neville kasi the only way that the alternate ending could work is kung na-explore din nila both sides nila Neville at yung mga infected na sadly, hindi rin naman nila masyadong nagawa. Medyo kulang lang din kasi sa added details and sequences para nga mas maging structured nga lang yung story if ayun nga yung gusto nga nilang ikwento. Kumbaga the alternate ending is the better ending if mas maganda pa or mas naging creative pa yung pagsulat nga doon sa buong movie. So ayun, even after all these years, I still love and enjoy watching this movie. Kahit medyo off na ako kay Will Smith, aabangan ko pa rin kung matutuloy yung part 2 na sana maging maganda at hindi nga maging disappointing. Medyo alanganin lang din kasi talaga dito kasi nga ang tagal na ng gap tapos baka magmukhang pinilit na lang din and so sana ma-pull off nga nila and makagawa nga sila ng kwento na madudugtungan nga yun na simulan nila pero at the same time creative and wide enough yung story na marami silang may explore pa. So again, ang title ng movie ay I Am Legend and ang torta rating ko for this film ay 7.5 out of 10.